kung nanatili tayong nakakabit, nakakonekta, namunga ba tayo? Kung may bunga man, anong klaseng bunga meron tayo? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Easter Prayer. Blessed are you, O Mary, silent witness of Easter. You, O Mother of the Crucified One, now risen, who at the hour of pain and death keep the flame of hope burning. Teach us also to be amongst the incongruities of passing time, convinced and joyful witnesses of eternal message of life and love brought to the world by the risen Redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Mananatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. O isang mapagpalang linggo po sa ating lahat.
tayo ngayon ay magninilay sa Ebanghelyo ni San Juan. But una-una po sa lahat, ako po'y papasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po'y nagpapasalamat sa ating mga masugid na mga taga-subaybay sa sumusuporta at tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. Sa lahat ng ating mga subscribers, lalo na sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. But ako magbibigay din ako ng muntik kong refleksyon. I am the vine and you are the branches, sabi ng ating Panginoon. But ang tanong, always, tayo ba anong klaseng sanga? Nanatili ba tayo nakakabit sa puno ng ubas, which is our Lord Jesus Christ? O kung nanatili tayong nakakabit, nakakonekta, namunga ba tayo? Kung may bunga man, anong klaseng bunga meron tayo? Yun ang mga katanungan na sometimes akala natin simple lang, no? But sa buhay natin, although na sabihin natin nagsisimba tayo araw-araw, tinatanggap natin siya, lahat ng dasal, alam natin, lahat ng kapitulo, bersikulo sa Bible, no, sa Biblia, memorize natin, lahat ng pages ng catechism, code of canon, lahat nasa utak na natin. But ano ba ang bunga na ina-share natin sa ating paglago? Ito ba'y pinapatikim din natin sa iba o sinasarili na lang natin? So mga kapatid, it is very important that kung anong meron tayo, no, huwag nating itago. Let's share it to others. Yung makapag-benefit, no. At palagi tayong mananatili, no. Kagaya na sa ating gospel, ang sabi ng ating Panginoon, kung mananatili kayo sa akin ay mamumunga kayo ng sagana. But din yung mga branches na namumunga na, di ba? Nililinis pa rin, no? Kahit na nga sabihin natin yung bunga nililinis pa rin yun dahil yung bunga minsan nakukontaminate. Anong klaseng contamination yun? Yung contaminated na tayo dito sa mundo. Bunga nga tayo pero contaminated tayo ng galaw ng mundo. Diba? Ay lahat-lahat na sa atin na, pero pag sa umaga, ilang oras ba tayo mga kapatid dyan sa ating gadget, sa mga devices natin? Hawak natin yan. Pag nag-scroll, lagpasan mo na lang yan yung parte sa Diyos, yung mahanapin natin yung maganda. Diba? I would say ako nabibictimize rin ako ng ganyan. Diba? But then, we have to realize and we have to think that yung mga bagay na is distraction yun So, paano tayo pananatili sa vine, no? Sa puno, kung distracted tayo, being the branch na may bunga, or distracted tayo dahil nakatuon ang pansin natin dito sa mundo.
malaki ang panghikayat yung magnetism nitong mundo, yung sa paligid natin. Kaya marami ang nadidiskaril dito Marami ang nagkaroon ng sakit na anxiety, no? Minsan, hindi mo maintindihan yung ugali dahil yung kung anong nakikita sa iba na sa tingin natin magandang bunga nila, gusto rin natin ng ganun. Pinipilit natin. But sometimes, sa hangad nating magkakaroon ng ganun, nahihiwalay tayo sa puno, lumalayo tayo. Kaya imbis na mamunga tayo ng sagana, ng marami, ay hindi. Minsan namumunga nga, pero yung bunga natin, tawag dito, yung bang makikita mo sa mga prutas na may mga may mga sakit na, no? Yung bang hindi na mapakinabangan. Kaya yun, puputulin. No? So, antay pa ba natin puputulin tayo sa sanga? Itatapon. Diba? Gawin na lang panggatong. So, napakaklaro na ang ating Panginoong Hesus ngayon sa ating gospel ay nag-i-invite sa atin. Hindi lang nag-i-invite, niyayaya tayo or nire-remind tayo na dapat kahit anumang buhay meron tayo, panatilihin nating nakakabit sa Kanya. Because in the long run, palagi tayong nakakabit sa Kanya at namumunga tayo ng sagana, ay wala tayong dapat alalahanin. No? Hindi tayo problema dahil sigurado tayong may kinakabitan tayo. Hindi tayo mawawalan. Of course, spiritually, may tiwala tayo at may pananalig na hindi tayo mahihiwalay sa Kanya, sa Kanyang kaharian, sa kabila ng mundong ito. So, kapatid, panatilihin natin na nakakabit sa puno at panatilihin natin na mamunga tayo ng sagana as being connected to divine, na tayo po ay mga branches. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat at sa lahat na mga sumusubaybay sa atin at nanonood sa YouTube at saka sa Facebook, marami pong salamat. So isang maligayang linggo sa lahat. So sa muli, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. Ilayo po tayo sa lahat ng anumang kapahamakan at ang buong membro ng ating pamilya. Huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po everyone and happy Sunday. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith
hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.